At bakit mo naman siya hinahanap? Tinakasan ka ba? Curious na tanong ni Zenaya kay Apollo kaya napatangu-tangong lalaki bilang sagot. May nagawa ako nagpasakit sa kalooban niya. Gusto ko sanang hanapin siya para magpaliwanag sa kanya. I just realized that I love her so much the day she left. Ang tanga-tanga at torpe ko, hindi ba? Natatawang sagot ni Apollo, ngunit kitang-kitang lungkot sa mga mata nito. Now she's gone. Heto ako ngayon. Nababaliw siya kakahanap sa kanya. Iniwan ko ang career ko para lang sa kanya. Zenaya, I can't live without her. Kita niyang pamumula ng mga mata ni Apollo. Halata mong paiyak na ito. Kaya tumingin na lamang ang lalaki sa itaas. Huminga ng malalim si Zenaya. Sa totoo lang, nakaka-relate siya sa lalaki. Ikaw ba? Naintindihan mo naman ako, hindi ba? We're in the same situation. Kaya ka umuwi sa Pilipinas dahil kay Joaquin, hindi ba? Hindi lang naman sa dahil sa lola mo. Dagdag pa ni Apollo, kaya nalalaki ang kanyang mga mata. Nakita naman ni Apollo ang reaksyon niya kaya napangisi to. Magkababata tayo, Zenaya. Alam ko lahat ng tungkol sa'yo. Ultimo iniisip mo. Pinagsisisihan mo rin ang lahat na nagawa mo kay Joaquin. Kaya ka rin nandito para hanapin ang lalaki, hindi ba? Tanong ulit ni Apollo dahil hanggang ngayon hindi pa rin nakakapagsalita si Zenaya. Hindi alam ni Zenaya kung anong sasabihin sa kaibigan. Alam nitong pareho sila ng pakay dito, kaya lang naman din siya umuwi ng Pilipinas dahil kay Joaquin at para na rin makasama ang kanyang lola. As if she was hitting two birds in one stone kung titingnan. Totoo ngang sinabi mo, saad niya sa kaibigan at napahinga ng malalim. O bakit parang namomroblema ka? Ngayon na nahanap mo ng lalaking special para sa'yo at balita ko ngang ikakasal pa kayo. Wala naman akong problema kay Joaquin. I just can't stand my family. Kaya lang naman kami pinakasal sa kagustuhan ng pamilya namin. And right now, hindi ko alam kung kailan pa ako magtitimpi sa kasamaan nila. Alam mo naman kung anong ugali nila, hindi ba? Kung wala lang kaming usapan ng lola, ay hindi ako magtitiis sa kanila. Inis na sambit ni Zenaya. Aminin mo man na siya hindi, kaya ka nagtitiis ay umaasa ka pa rin na magiging maayos kayo ng pamilya mo. But Zenaya, here's a piece of advice. If sobra na, itigil mo na. Kung patuloy ka pa rin sinasaktan, huwag nang maging martir. Besides, you don't need them. Maraming nagmamahal sa'yo. Madagdagan pa yon kapag naikasal na ka na kay Joaquin. Gustong maluha ni Zenaya sa sinabi ng kaibigan, ngunit pinigilan niya lang. Ayaw niya magdrama sa harap ng lalaki dahil tutuksoin lang siya nitong iyakin. Kinagat na Zenaya ang kanyang labi sa kanapahinga ng malalim. Alam na alam talaga nito ang nasa sa loob niya. Actually, she had a choice to back out in the past pero hindi niya yung ginawa dahil sa usapan ng kanilang lola. Kung hindi dahil umaasa pa rin siyang maging maayos sila ng mga magulang niya. Napatingin si Zenaya sa kamay ng lalaki na nakapatong sa nakakuyom niyang kamao. Hindi niya na malayo nakakuyom na pala ito at nagkandapatakan na rin ang luha niya sa pisngi. Ibinigay naman agad ni Apollo ang panyo kay Zenaya kaya kinuha naman yun ng babae. Kahit kailan iyakin ka talaga. Natatawang sambit ni Apollo kaya natawa ng mahina si Zenaya. See? Kaya nga ayaw niyang umiyak sa harapan nito dahil alam na niya kung anong sasabihin nito. Muling hinawakan ni Apollo ang kanyang kamay, kaya napangiti siya sa lalaki. Kung may problema, huwag kang mahiyang tawagan ako. Sino ba naman na magdadamayan? Tayo lang naman na magkaibigan. Hinampas niya sa brasong lalaki, ngunit mahina lang. Napahalakak siya dahil sa sinabi nito. Loko, paano kita tatawagan? Ini-text nga, hindi ko nga. Nagre-reply sa akin dati. Akala ko nga kinalimutan mo na kung gago ka. Naiinis na sagot ni Zenaya kaya napatawan naman si Apollo. My bad, kasi naman yung isa dyan basta-basta na lang nag-resign sa trabaho niya. At iniwan ng mga pasyente niya sa kaibigan niya. Sino kaya yun? Kaya tuloy sobrang nabisi ako dahil sa kanya. Napapailing na lamang si Zenaya dahil sa sinabi ng lalaki. Samantalang hindi naman maalis ni Kit ang tingin niya sa dalawang magkasama at nagtatawanan habang kumakain sa isang restaurant.
Gusto sana niyang kumain ngunit nawalan siya ng gana nang makita si Sinaya na may kasamang lalaki. Agad na inatras niya ang kanyang wheelchair saka umalis sa loob ng restaurant. Siguro'y sa iba na lamang sila kakain ng investor niya. Mr. Anderson, ayaw niyo po ba dito? Tanong ng assistant niyang si Jared nang makitang paalis na siya sa restaurant kung saan masayang kumakain si Sinaya kasama ang isang lalaki. Medyo pangit ang ambience dito. Mas maiging doon na lamang tayo sa kabilang restaurant. Besides, I am craving for sweets. Magalang na tumango si Jared sa amot agad na hinila ang wheelchair nito. Humigpit ang pagkakakapit ni Kate sa armrest ng wheelchair niya. Hindi niya alam kung anong nararamdaman. Tila ba sumasakit at kumikirot ang puso niya nang makitang larawang bumungad sa kanya sa loob ng restaurant kanina. Kita niyang pangiti ni Zenaya sa lalakit na papahalakak pa. Ngayon lang niya nakitang ganun ng babae at sa iba pang lalaki. Kinagat niya ang kanyang labi dahil sa sobrang inis. Dahil hinawakan ng lalaki yun ng kamay ng dalaga. Napayuko siya at napahawak sa mga hita. Pilit niyang hinahawakan yun ng madiin ngunit wala pa rin siyang maramdaman. Napahinga siya ng malalim dahil sobrang hopeless niya. Ngayon lang niya na-realize kung gaano siya kaiba sa lalaking iyon. Ngayon lang siya nakaramdam na sobrang inggit at pagkatalo. Ang lalaking yun at si Zenaya, bagay na bagay ang dalawa. Ang lalaking yun na nagbabagay sa isang katulad ni Zenaya at hindi siya. He's a useless and worthless man. Napalingon si Zenaya sa kanyang likuran nang may maamoy na pamilyar na pabango. Bigla niyang naisip si Joaquin. Naaamoy niyang paborito nitong pabango kung kaya't napalingon kaagad siya sa kanyang likuran. Hindi man niya nakitang lalaki, ngunit alam niyang nandito ito. Kita niya rin ang assistant nitong si Jared na nakatayo sa labas ng restaurant na kinakainan nila. Biglang nagpanik si Zenaya dahil nasisiguro niyang nakita siya ni Joaquin. Bakit Zenaya? Sinong hinahanap mo? Tanong ni Apollo nang mapansing nakatingin siya sa likuran niya. Wala. Akala ko nakita ko yung kaibigan ko. Hindi pala. Hindi siya mapakali at hindi makamove on sa nangyari kanina. Ilang minuto lang nang mawala ang assistant ni Kit Joaquin sa harap ng restaurant. Para bang gusto niyang sundan ito. I need to go, Apollo. Medyo late na rin kasi. I should go back to our house. Baka magalit na naman ng mama. Palusot niya kaya tumango si Apollo sa kanya. Sige, ihatid na kita sa labas ng hotel. Hindi na. Kaya ko na sarili ko. Besides, you need to rest. I'll call kapag nakauwi na ako. I promise. Puto niyang wika kay Apollo kaya wala namang nagawang lalaki kung hindi ang sundin si Zenaya. Dali-dali namang umalis si Zenaya at nagpaalam sa lalaki. She needs to see Joaquin. Hindi makafocus si Kit Joaquin sa meeting nila ng investors. Hindi nga siya nakikinig sa mga to, panay lamang ang tango niya habang nagsasalita at nagpapaliwanag ang mga investors sa kanya. Tangi ang nasa isip lang ng lalaki si Zenaya, yung scene na nakita niya kani-kanina lang. Kumuyom ang kanyang kamao na nakatago sa ilalim ng mesa. Kitang-kita niya kung gaano kasaya si Zenaya sa matipunong lalaki na sa harapan nito. Ni minsan ay hindi nagawang tumawa ng malakas si Zenaya sa kanya kapag kasama siya. Hindi man niya matanggap ngunit nilalamon talaga siya ng selos kapag naisip ang dalawang taong nakita niya kanina. Mabilis na nilagok ni Kit ang glass of wine na nasa harapan niya. Nagulat naman ang mga investor sa ginawa niya. Biglang na-conscious at natakot tuloy ang mga kalalakihan sa harap niya. Iniisip nilang baka may nasabi silang nakapagpa-stress at inis sa lalaki. Kaya kagad namang naisipan ng kalalakihan na humingi ng tawad kay Kit. Ngunit hindi pa nga sila nagsasalita nang iatras ni Kit ang wheelchair nito at sinabing, "Ipagpaumanhin ninyo, ngunit kailangan ko na umuwi. Meron ako importanteng gagawin ngayon. Thank you for the dinner." Matapos sa sinabing yun ni Kit ay kagad na kinuha niya ang kanyang phone saka nagtipa sa keyboard. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isipan niya kung bakit nagawa niyang i-message ang dalaga. Kailangan niyang malaman kung sinong lalaking yun at kung anong ginagawa ni Zenaya dito. Kung hindi baka sumabog siya sa sobrang selos. Anong ginagawa mo ngayon? Agad naman nagpaalam ang mga investor ngunit hindi niya man lang ito tinapunan ng tingin. Bagkus nakafocus lamang siya sa phone niya. Napapailing na lamang ang mga kalalakihan saka nagbigay galang sa kanya at umalis na. Ilang segundo rin ang hinintay niya nang mag-reply ang dalaga. I am having dinner. Bakit? Miss mo ko? Nang mabasa yun ni Kit ay humigpit ang hawak niya sa telepono saka napakunot ang noo.
Sinong kasama mo? Hindi na pinag-isipan ni Kit ang mensahe niya at kagad na sinend yun sa babae. Tumaas naman ang kilay ni Zenaya nang makita ang text na lalaki sa kanya. Mukhang curious na curious to kung anong ginagawa niya at kung sinong kasama niya ngayon. Parang hindi si Kit ang ka-text niya. Kasama ko ang childhood friend ko. Kararating lang niya galing sa US kaya naman sinundo ko siya sa airport at nag-dinner muna kami. Bakit mo na itanong? Hindi na nakatanggap si Zenaya ng reply sa lalaki kaya napakunot ang noon niya. Alam niya at sigurado siyang nakita siya ni Kit habang kasama si Apollo. Mabilis namang pumunta sa Zenaya sa direksyon kung saan pumunta ang assistant nito. Hindi nga nagtagal ay nakita niya si Jared na nakatayo sa labas ng isang exclusive at private room sa pinakadulo. Nang makita naman ni Jared si Zenaya, napakunot agad ito ng noo. Miss Santiles, magandang gabi. Ngunit anong ginagawa niyo ho dito? Magalang na tanong ng assistant ni Kit Joaquin. Tumango lamang si Zenaya sa lalaki at sinilip ang likod ni Jared. Nasa loob ba ang boss mo? Tanong ni Zenaya kay Jared kaya napatango ito. Opo, nasa loob po si Mr. Anderson at kasalukuyang kinakausap ang mga investors. Gusto niyo po bang sabihin ko sa kanya na nandito kayo? Tanong ulit ni Jared, ngunit napailing lamang si Zenaya. Wag na, hindi naman ako nagmamadali. I'll just wait here hanggang sa matapos. Tumango na lamang si Jared at inalalay ng dalagang makaupo sa sofa sa gilid. Ilang minuto lang ang nakalipas nang tumunog ang phone ni Zenaya. Akala niya si Joaquin yun, ngunit nang mabasa niyang pangalan ni Apollo bigla siyang nakaramdam ng disappointment. Mukhang hindi ka naman umuwi sa bahay niyo. Nakita kitang tumatakbo sa second floor. May kinita ka ba? Narito ba si Kit Joaquin? Napairap si Zenaya na makita ang text ni Apollo. Kanina lamang ay gustong makita ulit ni Apollo ang magiging asawa niya. Ngunit hindi siya pumayag. Ayaw mo talaga kaming magkita. Bakit? Dahil ba sa nangyari sa amin noon? Gago. Bulong ni Zenaya sa lalaki at hindi na nireplyan si Apollo. Loko talaga ang lalaking yun. May past issue kasi si Apollo at Joaquin noon. Kaya gustong gusto nitong makita ulit ang lalaki para tuksuin. Isinilid ni Zenaya ang kanyang phone sa kanyang bag saka napatingin sa mga kalalakihang lumabas sa kwarto kung saan naroon si Joaquin. Rinig niya ang bulong-bulungan ng mga investors tungkol kay Joaquin. Shit bro, hindi ko akalaing nakakatakot palang aura ni Kit Anderson. Hindi man lang sa atin itong ngumiti. Makita lang ang malamig na tingin niya'y kinikilabutan na ako. Rinig niyang bulong ng isang lalaki sa kaibigan nito. Kaya nga akala ko naman dahil baldado na to ay magbabago ng ugali nito. Pero ganun pa rin pala. Wala nang papatol na babae sa kanya kung ganyan pa rin kataas ang pride niya. Excuse me, sambit niya sa mga kalalakihan. Kaya gumilid naman ng mga to sa labas ng pinto. Nanatili nakatitig lamang ang mga kalalakihan kay Zenaya. Tila ba naging estatwa ang mga to? The men in front of him were full of admiration. Nasa loob pa bang asawa ko? Tanong ni Zenaya sa mga to kaya nagsitingin na naman ang mga kalalakihan sa isa't isa. Si Mr. Anderson? Tanong ng mga kalalakihan kay Zenaya at hindi makapaniwalang tinignan ang babae. Oo, si Mr. Kit Joaquin Anderson nga. Nandyan pa ba siya? Taas ang kilay na tanong ni Zenaya sa mga to. Yes, Mrs. Anderson. Nandyan pa nga po si Mr. Anderson sa loob at katatapos lang namin sa meeting namin. Tumango lamang si Zenaya at nagsalita ulit. Next time, if you talk ill to a person, huwag yung naririnig ng iba. Kilala kanyang mga tao, marites kayo. Napanganga naman ang mga kalalakihan sa sinabi ni Zenaya at mabilis na nagsilayasan sa harap niya. Matapos na humingi ng tawad, napapailing na lamang si Zenaya sa mga ito. Samantalang malaki naman ang ngiti ng assistant ni Kit nang makitang ginawa ni Zenaya at ipagtanggol ang boss niya. Sa isip ni Jared, tunay at puro ang nararamdaman ni Zenaya sa amo niyang si Kit. Ito na ang babaeng mas karapat-dapat sa boss niya. He was really happy because his boss found a woman that can protect and take care of him despite his boss condition. Nilamon ng katahimikan ng private room kung saan naroon si Kit Joaquin nang makalabas siya mga investors niya. Hindi siya makamove on at nanatiling nakayuko lamang habang nakatingin sa phone niya. Kahit na nagsasabi naman si Zenaya ng totoo sa kanya at saktong-sakto rin ang sinabi nito sa nakita niya kanina ay hindi pa rin mawala ang bumabagabag sa isip niya. Napapikit siya ng mariin at kinalma ang sarili.
Dapat ay hindi niya ito maramdaman dahil wala namang namamagitan sa kanila ng babae. Kahit na sinong lalaki ay pwede nitong kitain. Pero nabigo pa rin siya at hindi niya pa rin kayang kontrolin ang naisip at nararamdaman. Hindi niya rin maiwasang ikumpara ang sarili sa lalaking kasama ni Zenaya. And he really hates what he thought. Biglang naputol ang kanyang malalim na iniisip na makarinig siya ng pagbukas ng pinto. Sa isip niya ay ang assistant niya yun kaya walang lingon-lingon niya itong pinagsabihan. Please, give me some minutes. Gusto ko muna mapag-isa. Nagulat naman si Joaquin na marinig ang isang malambing na boses na nagsalita. Hindi ba ako pwedeng pumasok, Joaquin? Isa lang ang taong tumatawag sa pangalan niyang yon, si Zenaya. Napatuod si Kit Joaquin sa kinaupuan sa kadahan-dahang napalingon sa babaeng nasa harapan niya. Biglang tumibok ang kanyang puso nang makumpirmang si Zenaya nga ang nasa loob ng private room. Paanong? Kita niyang pangiti ng matamis ni Zenaya at lumapit sa kanya. Napapikit-pikit pa siya upang siguraduhin na sa harapan niya nga si Zenaya at hindi siya nag-iilusyon lamang. Ikaw, paano mo na lamang nandito ako? Tanong niya sa babae. Siguro dahil soulmate tayo kaya naramdaman ko nandito ka rin. Naramdaman kong iniisip mo ako kaya kagad akong pumunta sa'yo. Isa pa feeling ko kaya chinat mo ako kanina. Ay na-miss mo ko. Biro ni Zenaya sa lalaki. Biglang uminit ang mukha ni Joaquin dahil sa narinig. Soulmate? Kung iisipin sobrang corny ng sinabi nito pero bakit nasisiyan siya? Gusto sanang magsalita ni Joaquin na hindi niya na-miss ang babae. Ngunit napatikom na lamang siya ng bibig dahil kung sasabihin niya yon ay alam niyang pinagsisinungalingan niya lang ang kanyang sarili. Nang makita ni Zenaya na natahimik ang lalaki sa kanyang sinabi ay kagad siyang nagsalita. Biro lang, ikaw naman masyado kang seryoso palagi. Actually, pumunta ako dito para magpaliwanag sa'yo. Yung lalaking nakita mo kanina sa restaurant ay ang childhood friend ko na si Apollo. Galing to sa US kaya sinundo ko siya kanina at naisipan namin kumain dito since dito siya nagstay sa hotel nyo. Napalingon sa Zenaya sa tahimik na si Joaquin at nagpatuloy sa pagsasalita. Kaya siya bumalik sa Pilipinas ay dahil sa isang babaeng gusto niya. Huwag mo sanang masamain at bigyan ng meaning ang pagkikita namin ngayon. He is my friend and is willing to attend to our wedding. Halo-halo naman ang nararamdaman ni Joaquin dahil sa sinabi ng dalaga. Nakaramdam ulit siya ng nagsisiliparang paru-paro sa kanyang tiyan. To think na pumuntang babae upang magpaliwanag sa kanya ay sobrang na-appreciate niya. Nakahango siya ng maluwag dahil sa narinig ngayon. Nakakagulat man, subalit biglang naglaho ang kanyang nararamdamang kirot sa puso't napalitan yon nang hindi maipaliwanag na saya. Napalunok siya ng mariin sa kanapatingin sa mga mata ng babae. Hindi ko naman yun binigyan ng mali siya, katwiran niya't hindi nagpakita ng masayang emosyon sa babae. Talaga? E di mabuti. Sagot naman ng babae sa kanapataas ng kilay kay Joaquin. Natahimik sila ng ilang minuto sa kanapayuko ulit si Joaquin. Nanatiling nakatingin lamang ito sa kanyang mga hita. Natatakot siya na makita ni Zenaya ang tunay niyang nararamdaman ngayon. Pinilit niyang maging seryoso ngunit hindi pa rin nawawalang naramdaman niyang kasiyahan dahil naritong babae sa harap niya at kasama niya ngayon. Rinig niyang paghinga ng malalim ni Zenaya at unti-unting lumapit sa kanya. Umupo ito sa harapan niya kaya naman magkapantay na sila ngayon. Nagulat siya nang hawakan ito ang kanyang kamay na kasalukuyang nakapatong sa kanyang hita at nagsalita. Kahit na binigyan mo to ng mali siya o hindi ay magpapaliwanag pa rin ako sa'yo. Ikaw nang magiging asawa ko at pinipili kong makasama sa pagtanda. Kahit na sino pang mamit kong lalaki. Kahit gaano pa to kaperpekto, ikaw pa rin ang gusto kong maikasal sa akin. Ikaw pa rin ang pipiliin ko araw-araw, Joaquin, kahit pag gumuho ang mundo. Wala na akong ibang lalaking pipiliin pa kung hindi ikaw. Isa pa, ayaw ko magselos ang future husband ko. Nakangiting saad ni Zenaya kay Joaquin. Hindi alam ni Kit Joaquin kung anong i-react sa babae as if nag-confess ito sa kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung gusto ba siya nito o ano. Tila ba nanuyo ang kanyang lalamunan dahil sa narinig. Ibubuka na sana niyang kanyang bibig na bigla niya itong isinara dahil wala man lang lumabas sa salita sa bibig niya. Kinagat ni Joaquin ang labi para pigilang ngumiti ngunit hindi siya nagtagumpay. Sumilay ang pasimpleng ngiti sa kanyang labit kitang-kita yun ng dalaga. Alam ni Zenaya na masaya si Joaquin sa sinabi niya at na wala nang bumabagabag sa isipan ng binata.
Alam niya't nararamdaman niya sa mga text na lalaki kanina na nagsiselos to. Nang makauwi si Sinaya sa bahay nila, ay agad niyang pinark ang kotse niya sa garahe. Hindi pa nga nakakapasok si Sinaya sa kwarto niya ay kagad nang hinarang siya ng kanyang kapatid na si Marigold. Here we go again, sa isip-isip niya. Ano na naman ang problema mo, Marigold? Walang ganang tanong niya sa kapatid. Tinaasan lang siya ng kilay ni Marigold sa kasarkastikong nagsalita. Hindi ko alam na sobrang galing mo pala, ate. Ang galing mong lumandi at ang kapal naman ng pagmumukha mo dahil naisipan mo pang lumandi sa hotel ng fiancé mo. Nakakadiri. Tamad na tumingin si Sinaya sa kapatid saka napailing. Hindi na lamang niya pinansin ng babae dahil alam niyang magkakagulo na naman sila. Hindi niya papatulan ng kapatid kaya ang ginawa niya ay nilampasan niya ito. Hindi ba ito nagsasawa sa pakikialam sa buhay niya? Hindi pa siya nakakalayo kagad na humarang si Marigold sa harap niya. Hep hep hep! Hindi pa tayo tapos. Tinignan lamang ni Sinaya si Marigold ng blankong ekspresyon. Nang makita ng dalaga na hindi malang natinag sa kanyang ate niya ay kagad siyang nakaramdam ng inis. Nagtitigan sila ng ilang minuto ni walang nagpapatalo sa kanila. Gustong matawa ni Sinaya dahil sa ekspresyong ibinibigay sa kanya ni Marigold. Imbis na mainis at matakot siya sa pagtitig nito ng masama, ay hindi. Ano kayang mangyayari sa pagbalik ni Zenaya sa bahay ng kanyang magulang? Ano ang mainit na tagpo ang kakaharapin ni Zenaya laban kay Marigold at Matilda? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.